Hindi ba nakaka-addict to, sir? Pagka naumpisahan ko, makakagaro doon. Actually, ganito yan, sir. Maganda yung tanong mo. Hindi ba nakaka-addict yung airsoft? Pag ang airsoft na nakuha mo masakit sa ulo, hindi ka talaga ma-addict. Kasi mayat-maya sira eh. Trauma. Yes. Pero pag ang airsoft na nakuha mo is maganda, quality, nandun yung addict. Ewan ko kung saan pabor yun. Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Ngayon nandito tayo, Genti, Valenzuela. So medyo masikip lang itong pinasok natin, pero ayun, sinusundan natin yung ating ka-airsoft. Papunta tayo ngayon sa kanya, COD Day. Okay, sana all ganito, no? Ganito nagpapa-COD, merong parking. Thank you, Sir Bobby. Okay, yan mga ka-airsoft, yan. Tulad nga sinasabi ko, ganito kami pag nagsi-COD, no? So, request kasi ng bossing natin kasi after office hours. So, ayan, madaming unit yan, no? So, marami kami dalang hard case. Bawat isang hard case, merong dala-dalawang unit. Kaya, nasa 50 piraso ang dala namin. So, ayan lang, papasok tayo sa ating ka-airsoft ngayon. Sir Bobby, hello sir, hello po, hello po. Thank you po. I know you. Yummy, oh. Okay. Ang ganda. Yung mga gusto ninyo. Sikat na sikat po yan. Yan po yung kung tawagin Costaludus. Mga US, nag-originate po sa US, yung mga unit na yan. 2011 po yan, STI. Hindi tayo mahirapan. Saan at paano mo ba gagamitin? Firing. Firing tsaka hobby lang talaga, sir. Firing din parang Sunday, Saturday stress reliever. Yes, sir. Ganun. Yes, sir. So, ako, pwede ba mag-suggest? Pag gano'n kasi sir, Sunday, Saturday is stress reliever, dapat yung unit actually dapat malakas. Kasi ganito, halimbawa, meron kang mga lata na binabaril, no? Masarap sa feeling pag natutumba yung lata o tumatalsik or nabubutas. Mawawala yung stress mo. Pero pag yung lata hindi nabubutas, hindi tumataw, lalo kong dagdag sa stress. Yun. Kaya I do suggest go for the 2011. 2011 is a pistol na more powerful than the Glock. Pero budget friendly, sir. Sakto lang. Yun. Naguguluhan si bossing. Ang dami nyo kasing nilatag, sir. Actually, yung payal lang yan, meron pa. Tulad niyan, sir, hindi mo naman kailangan mag-extra magazine agad. Hindi ka pa naman sasabak sa competition. Pero yung lakas nito, Yes, lakas sir. nito. Meron silang pagkakaiba kasi bawat isa sa kanila may upgrades. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung malakas na yan, yes, malakas yan kasi 2011 yan. Iba lang talaga yung lakas ng mga unit na mas high-end sa kanya. Tapos, hindi mo naman kailangan yung unit na masyadong high-end na nakaset up kasi hindi ka pa naman magko-compete. Ibang level kasi yun eh. Actually, nakagamit na ako pero bihira. Mga nasa mga ano lang. Like, mga sa Tagaytay, may mga shooting doon. Okay. Ganun lang ako, pero wala akong sariling doon. Yes, So, nagbabalak na muna. Ayan, ngayon, pwede na kasi may garahe ka naman, di ba? Magtayo ka lang kung ano-ano target. Yung ba pinarkingan ko, okay lang doon? Okay lang, sir. Wala namang magpa-park. 3.2 and this is 3.8. Kaya kung pagpapantayin mo sila, mahaba talaga yung Pero same lakas ng... sa lakas, mas lamang to. Siyempre, mahaba eh. Mas lamang siya. Yun nga lang, the only problem with the mahaba, siyempre, medyo minsan, ang hirap itago, di ba? Yung compact kasi, iba talaga. Walang ganito. Yun meron. Wait lang, sir. Sige lang, sir. Kimber. Complete markings. Yan. Ito yung napupusuan ko, sir, tsaka... Yeah. Pero, marunong siyang humawak na ng baril? Hindi pa naman. Hindi pa, sir? Hindi pa. Hindi, nagugulat ako. Hindi siya naka-finger out. Ay, naka-finger out siya eh.
Oo. Yung na- Ganyan din ako eh. 7 years na, 8 years, walang problema. Yung grip na. Sige lang. Hinain mo kasi napakarami sir, naguluhan tuloy ako. meron pang 13 cases doon sa sasakyan. Yung mga nakikita kasi ako, parang gusto ko yung ganitong design. Yes sir, yes sir. Pero pagdating dun sa grip, parang Ito kasi, plain and ordinary lang. Unang-unang wala siya nito magwell. Ito kasi magwell, designed to for a competition. Para mabilis mo mapapasok yung magazine mo. Para siyang embudo eh. Yun ang ano. Tapos, kung mapapansin mo to, itong unit na to, yan ang site niyan. Hindi mo siya pwedeng i-upgrade na lalagyan ng scope. Baka kasi eventually, makakita ka ng mga unit na meron scope dito sa ibabaw. Ayun. Kasi syempre gusto mong bihisan din, di ba? yes. Ito, capable. Ito, hindi. So may mga accessories kasing Yeah, scope mismo may dito, sir. Wala lang akong picture dito, pero pwede mo lagyan ng scope yan. Itong isa hindi. so ito sir, design to para saan? Actually, sir, pwede mo alisin. Nilalagay lang yan. Parang pang-forma lang. Sa tunay, may effect yan. Sa tunay na baril. Sa airsoft, para lang makopy nila yung real firearm. Yung compact na yun. Then, yan na. 2 colors available for that. Black and tan, then pure black. Pero sa maganda rin. Malay mo, mag-rifle ka something. Pwede tutong din ang phone mo. Magtatawag pala. Di ba nakaka-addict to sir? Pagka naumpisahan ko, makakagaro doon. Actually, ganito yan, sir. Maganda yung tanong mo. Hindi ba nakaka-addict yung airsoft? Pag ang airsoft na nakuha mo masakit sa ulo, hindi ka talaga ma-addict. Kasi mayat-maya sira eh. Trauma. Yes. Pero pag ang airsoft na nakuha mo is maganda, quality, nandun yung addict. Ewan ko kung saan pabor yun. Pareho. Yeah, parehas lang po. Size, weight, lahat parehas lang. Yung color lang talaga. Color lang. Ha? Hindi, ito. Tinanong ka. Ginawa nga kita. Gusto mo black na? Gusto mo black? Black or black? Ano? Ano? Gusto mo rin yan? Ayaw mo, pero hawak mo. Ayaw naman na sir. Reverse thread kasi siya sa music. Basta magkano ganun? Medyo class. Common to, ha? Pero ito medyo Okay. special ang dating. Ito na lang. Ito na lang. Kasi common na yung black eh. Ano itong maliit na tayo? Sige sir, That ito na. is the trigger. Trigger ang tawag. Explain sa atin ni... Yes, sir. Okay, ayun, final. Brown edition of the Costa Ludus. Okay ba sa yan, baby? Color nung nakuha ni Papa? Hindi yan. Okay, as I have said a while ago, ito yung napili niya. No? Itong unit na to, naka-upgrade, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, hammer protection pad, hop-up rubber, at saka naka-enhanced big bore nozzle. Ang maganda rito sa unit na to, kung sakaling on the future, gusto mo siyang lagyan ng scope, pwede. No? Tapos, kung wala namang scope, kung mapapansin nyo, high-rise front sight, high-rise na rear sight. No? So, high-rise talaga yan. Pabor, yung pagiging high-rise kasi pag nilagyan mo yan ng scope dito, medyo mataas kasi ang scope eh. So yung dot ng scope is magsisynchronize dito, high-rise. Kung ito yung mga conventional na low-rise lang, doon ko babase sa sisipat sa tip, pero dahil high-rise to, magko-compensate talaga, magsisynchronize siya, no? Tapos out of the box, naka-upgrade na, naka-magwell na rin to. Okay, yun lang naman ang upgrade niya, out of the box, pero tayo in-upgrade natin yung internals niya. Ganda nito. Yes sir, Big Man Hobby Shop. Happy siya. Yes sir.
May previous ba yun, sir, no? Yes po, yan po ang i-discuss ko sa ngayon. But first, higpitan natin to. Pwede mo namang alisin Kahit di na muna sa kung hindi mo alisin type. Pero higpitan ko lang konti, sir, para hindi siya babaklas. Okay. Okay. This is the muzzle kung tawagin mo. So, actually sa airsoft, wala naman siyang silbi. Ang silbi nito sa tunay. Kaya nilagyan ng ganito para ma-replicate yung this is a kumbaga license unit kasi ibig sabihin license unit hindi documents, okay? License unit ibig sabihin merong ganito sa tunay. So para magaya nila 1:1 replica, naglagay sila ng ganito kasi yung sa tunay meron din ito, no? So ito yung unit, damit as far. Sir, number 1 sir, yung pong bala, kung makikita nyo, bibigyan ko kayo ng previous na isang 0.20 and 0.25 grams. Bakit magkaiba? Yung 0.20 ginagamit yan sir sa mga indoor. Let's say walang hangin. Oo. Dito or sa garahe mo, ganun. Or sa warehouse or outdoor pero walang hangin na bumubulusok. Okay to. Diretso yung bala mo rito. Right? Ngayon, kung sakaling darating yung puntong mahangin sa paligid, gamit ka na mas mabigat, which is the 0.25. 0.20, 0.25. But it doesn't stop there. Pwede ka pang gumamit ng mas mabigat kasi yung unit mo upgraded. So, kaya niya pang mas mabigat? Kaya niya pa hanggang 0.35. So, ang ano kasi yan, may 0.20, may 0.25, may 0.30, may 0.35 pa. Pero, mas mataas sa 0.35, hindi ko na sinasuggest. Mahihirapan na yung unit. Although kaya. Kaya niyang iba to, pero hindi na ganun kalayo. Baka baka 10 meters na lang or 15 meters na lang yung lakas niya, then bigla siyang babagsak na. Kasi mabigat na talaga yung bala niya, sir. So 0.35 yun lang ang maximum. Tapos, ito, bibigyan rin kita ng gun bag. Yung unit, kung ita-travel, dapat nasa bag. Hindi dapat nasa box ng motor or nasa compartment ng sasakyan. Hindi. Dapat nasa bag muna. Okay? Hanggat yung unit mo nakabag, protektado ka sir ng batas. Nasa batas kasi, yung mga personal belonging like bag, hindi pwedeng, buksan mo nga yan, hindi pwedeng ipabukas ng mga enforcer, ng mga police. Not unless, meron kang alarma, di ba? Or na-tip ka na meron ganun. Pero malayo naman yun. Responsible ka naman. Basta sir, nakabag, ita-travel, during the gun ban, kung maiwasan na wag na munang bitbitin, okay lang, mas maganda. Pero kung hindi maiwasan, kailangan i-travel from one place to another, nasa bag. So, sa ganito, sir, bawal talaga siya sa... Ganito. Ang airsoft natin, ang category niya is toys and gadgets. Pasok siya doon. So, toys siya and gadgets, pero 1:1 replica siya ng tunay. Pwedeng pagkamalan. Halimbawa, nandito, yung kapitbahay mo nakita. Pwede siyang maalarma, di ba? Matakot, gano'n. May baril si ano, gano'n. Kasi dahil nga, replica siya. Yun ang iniiwasan natin doon. Kahit toys siya, kailangan gamitin pa rin natin sa mga lugar na proper lang. Yung regarding dun sa self-defense, yung sinabi ko kanina, yun, gun ban, yun lang. Tapos before I start, yung unit lifetime warranty. Just in case na nagka-problema, pakiusap ko lang, huwag nang kakalikutin, huwag nang ipapakalikot sa iba. Kami na lang po para huwag nang lumala. Okay. Halimbawa, may napansin kayong kakaiba after a year, parang big man, parang humingi na siya. Report mo kagad sa amin. Check natin, gano'n, no? Halimbawa, number 1, rule pala. Yung bala, ha? Yung nagamit na, huwag nang gagamitin ulit. Yes po. Yes, kasi sir, bengkong na po yun. Once na... Yes, sir. Bengkong na. Then, pag iniload mo pa, inabutan ng pagkakakrak sa loob, patay na, tutupod. Yun, hindi po nasasakupan ng warranty. Tapos, ang tanging magbibigay ng protection sa airsoft mo is the silicone oil. Protection against wear and tear at saka sa leak. Yung magazine natin, prone sa pagkakalik, especially kung nalalaglag. Nami-misalign yung o-ring.
Kung bawa nakasama naman pero na parang na ganun, hindi na sinasadya. Possible. Wag lang masyadong I mean, hindi naman laglag. Ay, sorry. Okay, okay. Pag ganun baba, bagsak na ganun. Okay lang naman yun, yung mga gano'n. Pero wag lang yung talagang ba, naglalaro ka, pak, nabitawan, gano'n. Tapos, yun lang naman, iwasan lang na malalaglag. At kung magkaroon ng leak, minor lang yun. Tawag ka lang sa akin. Okay. Iga-guide naman kita. Pwede naman tayo mag-DIY video call. Okay. Yes, sir. Okay, number 1. Silicone oil, press the valve, pindutin ng konti, then spray. Yung oil pumasok. Dahil nakapindot tayo sa valve. Pag hindi tayo nakapindot, yung oil, tatapon lang. Then, another one dito. Inlet valve. Okay? So, sa magazine, this is the magazine, 1 and 2. Sa unit. Kasa, ilock manually, sprayan po natin dito. Okay? Then, dito po. Itong block. Yun lang naman, sir. Wala nang ibang i-sprayan. 1, 2, 1, 2. Then, release. Then, rest. Actually, yung kanina, yung ginaganon mo pa siya, pinapaiwasan ko yun sa mga player kasi nauupod to yung parang gatla dito. Kagaganon, Kasi imbis na letter L, nagiging letter C, dudulas na. Kaya ang pinaka-effective is pull back. Pansin mo ito bababa. Okay. Okay? Bago pa sir, later on yan, magagasgas yan. So, magiging Kasi pag naka-lock siya, tapos pag ginanon siya, Yes, sir. yung napupudpud. napupudpud, oo. Ang gagawin natin doon, i-advance natin, mag-grind tayo dyan. Oo. Yun ang pinaka-solution doon. Kaya mas maganda, pull back. Okay. Okay, so, nabanggit ko na kanina, no, pwedeng lagyan ng scope dito. Later on na yun, kung gusto mo pag-apuin, i-upgrade. Okay? Okay. So, ito naman, ang tawag dito, sir, speed loader. Pwedeng meron ka nito, solve separate kasi ito. wala, hindi siya kasama sa previous episode. Yes, sir. Pwede. Pero kasama Pwede wala. Pwede meron ito, pwede wala. Pag meron ito, mas okay. Pag wala naman, isa-isa mong ilalagay yung bala. Pero dahil kung meron ka, hatakin mo lang ito pababa. Malakas yung spring, sir, ha? Pwedeng mabasag to. Kaya ang pinaka-safe, dapat hold it tight, hatak pababa, yung right thumb, lagay mo rito. Para kung mabitawan mo siya, sasaluhin ito. Pag kasi ito, nababasag kasi ito eh. Okay, hatak, all the way, hold it tightly, okay. Yan, kailangan huwag mong bibitawan. Dito mo ilalagay sa part na to, yung bala, itong part ng maluwang. Huwag dito, huwag dito, huwag dito. Dito po. Ganito po. Dahil may speed loader tayo, pump lang. Mas mabilis. Tapos, ganyan ang nangyari sa bala o orientation. Mas maganda, kalugin mo sideways para umalign. Walang bungi. Para makaiwas tayo sa BB jam or yung magbara, gano'n. Okay? So, maximum rounds na pwede mong ilagay is 27, pero ako recommended ko 20 to 23 lang para yung spring medyo may allowance pa. Dagdagan ko lang ng konti. Okay? Yan. So, okay na to, sir. May silicone oil na, meron ng bala. Maglo-load na tayo ng hangin. Yung hangin na gagamitin... Kasama po yun. Hindi po. So, yung hangin na gagamitin natin is number 12. Marami kasing klaseng hangin. Merong number 10, merong 12, may 14, may CO2. So, always remember, number 12. Huwag gagamit ng ibang gas. 12 lang. Yun na ang compatible dito. Pag ginamitan mo siya ng number 10, mahina siya. Ginamitan mo naman ng number 14, malakas siya, pero kayang sirain yung unit. Hindi siya compatible, as well as the CO2. Number 12 only. Kahit anong brand naman. Kahit anong brand, okay lang, basta number 12. Yes, sir. Tapos, isa sa ayaw ng airsoft natin, yung malamig na, yung aircon. Pero pag outdoor ka naglalaro, okay yun. Pero pag ganitong aircon, mabilis lumamig ang magazine. Hawakan mo to, wala pang lamig, sir, di ba? Mamaya yan, tignan mo pag nag-fire ka, malamig na yan. Okay, so, this is the green gas.
1 canister is equivalent to 50 to 55 dahil upgraded to. Kung ito, nagkataon na hindi upgraded, 20 to 25 lang. Halos na double yung pagiging matipid niya. Okay. Proper way, upside down. Hindi pwedeng pahiga or pataob. Isakto mo dun sa valve. I-shoot mo. Okay, then press down. 1, 2. Okay na yan, sir. Kasya na sa ano yan, sir? Actually, nasa malamig kasi tayo no? Kung nasa mainit tayo na lugar, in 2 seconds, good for 50 rounds na putok. Pero pag nasa malamig, hindi ko ma-predict. Pero pag normal temperature, nasa labas ka, mas marami siyang putok. Mas matipid siya, mas malakas siya. Actually, pag ganito malamig, medyo malata. Pero pag nasa labas, malakas. Tapos, ayun na. Pasok natin sa unit, malakas. Okay? Medyo may kaldag ng konti. Huwag yung itutulak kasi hindi siya mag-lock. Malakas. Kasa, hatak to. Bitaw. Huwag mong hatak, tas ibabalik. Okay, hatak din bitaw. Ito muna, discuss ko. Meron siyang kung tawagin beaver tail. Itong beaver tail, you need to press this para mag-fire siya. Without pressing the beaver tail, hindi magagana. Yung hammer, hindi yung trigger. Parang safety protection to. Another safety is the safe. Pag naka-safe, hindi gagana lahat yan. Pag in-unsafe mo, ready to fire. Kung kaliwete pa, paano? Kaliwete, dito po yan. Then, unsafe, ganun. Then, kaliwete ka, medyo aralin mo na wag mo mapindot to. Kasi ito yung mag-release eh. Normally, pag kaliwete, nasasanay sila na napipindot nila ito, nalalaglag yung magazine. So, medyo iwasan mo na lang. Okay? Then, yun lang naman, wala naman na. Firing po tayo, sir. Nakasave po yan, ha? Gusto mo, sir, huwag masyado mababa. Medyo itayo po, sige ha? po. Para eye level. Firing. Butas yan, sir. Butas. Yes, sir. Butas po yan. Butas nga. Butas. Walang ba dito? Yeah, pagdating naman dyan sa sandalan, medyo... Okay, firing again, sir. Sige lang. Open slide. Pag-open slide siya, sir, kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Hawakan mo. Di ba? Kasi aircon eh. Yung hangin kasi, parang bumibigat siya pag malamig yung hangin. Yun. Okay, release the magazine. Ay, sorry. Yun yung gagawin mo pag hindi mo na siya gagamitin. Pasinawin mo. Sisingawin talaga. Yes, sir. Ilabas mo kasi mahihirapan yung magazine i-hold yung pressure. Yan. Release magazine, then the slide, then rest. Common mistake, sir. Common mistake, ginagawa ng iba, hindi inaalis yung magazine, nire-rest. Puputok yun, delikado yun. Kung merong balang na iwan, delikado yun. At saka kung masanay kang gano'n, delikado yun pag gumawa ka ng tunay. Kaya always, magazine first, then the slide, then rest. Tapos pwede nyo ipasok yan. Hindi na puputok yan. Pero pag nakakasa, huwag kang pipindot ng trigger kasi delikado. Tapos, ano pa ba? Wala naman na. Basta just in case na nagka-problema, kontakin lang agad kami, sir. Okay.
Yan, medyo hinigpitan ko lang. Pero kung gusto mong alisin, pwede na. Tanggalin ko na sa